isip ko na di... Akala ko ba sabay kayo ni Nick na magbubukas ng gifts niyo? Well, dapat talaga sabay kami pero umalis si Nick. Ma, ang dami pala naming regalo. Of course! Lahat yata ng mga bisita niyo may bit-bit na regalo. Kaya sabi ko dun sa wedding coordinator ninyo na ilista lahat ang pangalan ng mga guests and their addresses para mapadala nyo ng thank you cards. Saan ba ito? Alam mo ma, naisip ko na rin yun eh. Mag-order na lang siguro ako. Anak, matagal pa yon. Bumili na lang tayo. Anyway, lalabas naman ako mamaya. Ako na lang ang bibili so you can send it as soon as possible. Kaya lang, napansin ko, wala dito yung pangalan at saka yung address nung your painter friend, si Jessa. Hindi naman kasi nag-RSVP yung babaeng yun eh. Sinabi ko na nga sa kanya na pumunta sa reception namin ni Nick, pero hindi pa rin nagpakita. Alam mo man, nagtampo na nga ako sa kanya. Nakita ko siya doon sa simbahan na she was crying and then she left in a rush. Kawawa naman. Naalala siguro niya yung asawa niya, ma. Bakit? Ano ang ginawa ng asawa niya sa kanya? Iniwan na lang silang mag-ina. Bigla na lang nawala. Mga lalaki talaga. Kawawa naman niya si Jessa. Ang amo-amo pa naman ang mukha, mukhang napakabait. Alam mo, nung makita ko siya, naaalala ko yung anak ko si Luisita. Ganun din kaamo ang mukha niya. Lalong-lalo na nung ipinanganak ko siya. Ma, hindi mo na ba talaga alam kung nasaan ang anak mo? Alam mo, pwede natin siyang ipahanap. Vanessa, napakarami ng detectives ang hinire ko para hanapin siya. Bago ko pa makilala ang iyong papa, wala na akong ginawa, kundi ipahanap siya ng ipahanap. Pero hindi na siya makita kasama ng dati kong asawa. Para silang bulang naglaho. Kanina pa ba siya umalis? Okay, sige maan, thank you. Kanina pa daw siyang alas 5 umalis ng office. Mag-aalas 7 na, bakit wala pa yun? Vanessa, calm down. Ano ka ba? Wala naman sigurong masamang nangyari kay Nick. Ellie, noon ganyan din ang iniisip ko. Nung walang masamang nangyari kay Nick, tapos anong nangyari? Di ba nag-crash yung helicopter na sinasakyan niya? Kaya wag mong masabi sa akin na wag akong mag-aalala at wag akong mag-iisip. Diyos ko, baka mamaya may nangyari na doon. Vanessa, maupo ka muna. Baka himatingin ka dyan eh. Hindi, ayoko maupo. Alam ko na. Pumunta na lang tayo doon sa bahay nila. Baka nandun si Nick. Halika na, Ellie. Bilisan mo na. Pumunta na tayo kila Nick. Vanessa, Halika na. sandali. Hindi ba masyadong OA kung maghanap agad tayo? Hindi pa naman nagtatagal na nawawala si Nick eh. Ellie, wala akong pakialam. Baka mamaya kung ano na nangyari sa asawa ko, kaya halika na, kumilos na tayo. Ay, Nick? alis ka ba? Hahanapin sana kita eh. Nag-aalala na kasi ako sa'yo. Sorry. Bakit naman kasi ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba nang galing? Galing ko la Jessa, tsaka yung anak niya, dinala ko na sila. Galing ka kay Jessa?
Oh, bakit ganyan ang tono ng pananalita mo, Vanessa? Pinag-alala mo ko. Tinakot mo ko. Kung ano-ano nang naiisip ko, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Pagkatapos andun ka na pala kina Jessa. Bakit, Nick? Gaano ba kayo ka-close ng kaibigan ko para pumunta ka doon at dumalaw ka sa kanya? Eh, kakakilala mo lang doon, ah! Maming ka nga. May gusto ka ba sa kaibigan ko? May gusto ka ba kay Jessa? Ano bang kalawang pinagsasabi mo? Sagutin mo ang tanong ko, Nick. May gusto ka ba kay Jessa? Nagmamalasakit lang ako doon sa kaibigan mo. Ngayon, kung bibigyan mo ng kahulugan yung pagpunta ko doon, di huwag ka mag-alala. Simula ngayon, di na ako pupunta doon. Hindi ko na sila kakausapin, hindi ko sila harapin. Ha? Para matigil lang yung mga pinag-iisip mo hindi maganda. Bakit apektado ako? Bakit parang sakit-sakit sa akin ang mga sinabi ni Jessa? At bakit nga ba ako nagpunta pa sa kanya? Nick, I'm sorry. Siguro, napraning lang ako kanina, kaya kung ano-anong pinagsasabi ko. Nag-alala lang kasi ako sa'yo eh. Please, patawarin mo ako. Hindi mo kailangan mag-sorry, Vanessa. Tama ka, may mali rin ako. Hindi eh. Ako ang mali. Sobrang mahal lang kasi kita eh. Kaya, pati tuloy si Jessa, pinagseselosan ko. Pati kaibigan ko, pinagseselosan ko. Alam ko naman hindi dapat eh. Pagpasensyahan mo na ako, hindi na mauulit. Alam ko naman ako lang naman ang love mo, di ba? Di ba? Oo, Vanessa. Ikaw lang. Paano siya? Paano ka? Tulak. Tama naman, huwag ka namang umiyak. Sigurado naman ako, di ba? Magkikita pa naman uli kayo ng lalaking yun. Na makikipagkita si Alina sa akin. Tanong ko na. Hindi na siya makikipagkita sa akin dahil galit siya. Silang dalawa ni Modesto. Galit na galit sila sa akin. Bakit naman sila magagalit sa'yo, Ma? Nakadestino sa malayong lugar si Modesto nung araw. Tapos biglang nagkaroon ng sakit si Luisita. Wala kaming pera. Wala akong ibang matakbuhan. Kaya naisip kong lumapit sa mga magulang ko na galit kay Modesto. Ayaw akong tulungan ng mga magulang ko kung hindi ako mangangako ng isang bagay sa kanila. Pinangako nila ako na nahihiwalayan ko si Modesto at tutulungan nila ako. Anong ginawa mo? Pumayag ako. Pero ang akala ko sandali lang. Akala ko babalik din ulit kami kay Modesto.
Nung araw na papaalis na kami, biglang dumating si Anding. Yun pala, sinabihan siya ng mga magulang ko na hindi na kami babalik ni Luisita. Naniwala siya? Ang akala niya, itukakas ko si Luisita na magpapakalayo-layo kami kay Modesto. Nung nakaalis na kami, dumating sa Modesto at nagsumbong si Anding sa kanya. Galit na galit sa akin sa Modesto. Hinabol niya kami at tumaabutan niya kami. Kinuha niya ang anak ko. Ayaw akong ibigay ng mga magulang ko. Simula na hindi ko na nakita si Luisita. Inalayo niya siya sa akin ng Modesto. Yun ang huli namin pagkikita. Tama naman. Huwag ka na umiyak. May awa ang Diyos. Makikita mo pa uli ang anak mo. Hi, Tito! Hey, Vanessa. Hi! Good to see you. I'm so sorry. Ako lang ang naabutan mo. Kakaalis lang ni Nick. Saan ba pumunta ang esposo mo? Well, gusto daw niya magpa-check up sa hospital. Gusto ko naman siyang samahan, pero ayaw naman niya. Pagpasensyahan mo ng sinika, talagang matigas ang ulo niyan eh. I know. Pero alagaan mo siyang mabuti ha, para hindi siya maagaw sa'yo. Bakit, Tito? May kakilala ho ba kayong aagaw kay Nick? Hindi. Iyong-iyo si Nick. Iyong-iyo, Vanessa. Pero alam mo na, maraming mga babae dyan na pwede magka-interest kay Nick. Hindi ba? Huwag mo sabihin ng pagkakataong magawa niya yun.